Mga kabayan, nababahala ang iba't ibang country leader dahil sa patuloy at lumalalang hidwaan ng Iran, Israel at Amerika. Matatandaan na nagbigay si US President Donald Trump ng 48 hours na ultimatum sa Iran na buksan ang Strait of Hormuz na siyang pinagdadaanan ng mga barko ng iba't ibang bansa para sa pagkuha ng mga produktong petrolyo. Pero sa halip na makumbinsi ang Iran ay nagmatigas pa ito sa naging ultimatum ni Donald Trump at nanindigan na hinding-hindi sila susunod sa leader ng Amerika. Dahil dito, sinabi ng mga dating opisyal ng ating gobyerno na hindi posibleng mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdig kung hindi talaga magkakasundo ang dalawang bansa. Gayunpaman, umaasa isang kilalang abogado at dating opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na mapipigilan pa naman ito at sana ay ipanalangin ng bawat isa na magkasundo na ang mga bansang nagkakaroon ng matinding hidwaan at ito na nga ay ang Iran, Israel at Amerika. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Bilang tugon sa banta ni US President Donald Trump, iginiit ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung aatakihin ang kanilang energy infrastructure. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, posibleng tuluyan nilang isara ang mahalagang daluyan ng langis hanggang hindi na ibabalik ang kanilang mga pasilidad na masisira sa posibleng pag-atake. Nagbabala rin ng Iranian Military Command na kapag tinamaan ang kanilang mga planta ng kuryente, tatargetin din nila ang lahat ng energy information technology at desalination infrastructure ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa buong rehiyon. Kabilang dito ang mga bansa sa gitnang silangan kung saan may presensya ang US bases. Kasabay nito, pinalawak pa ng Iran ang banta sa pamamagitan ng pagsasabing posibleng atakihin ang mga power plants at iba pang critical infrastructure sa Israel at maging sa ibang bansa na may kaugnayan sa Amerika. Sa gitna ng tumitinding sigalot, sinabi ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na kinakailangan ng agarang pagtigil ng umano'y agresyon ng US at Israel upang tuluyang matapos ang digmaan. Nanawagan din siya ng garantiya na hindi na mauulit ang ganitong uri ng pag-atake sa hinaharap. Sa nagpapatuloy na palitan ng banta ng Estados Unidos, Israel at Iran, patuloy ding naapektuhan ng pangdaigdigang ekonomiya. Lalo na ang supply ng langis dahil sa posibleng tuluyang pagsasara ng Strait of Hormuz na isang rutang dinadaanan ng malaking bahagi ng langis sa buong mundo. Ipinahayag ni Israel Defense Minister Israel Katz na lalo pang paiigtingin ng koalisyon ng Estados Unidos at Israel ang mga pag-atake nila laban sa Iran ngayong linggo. Kasunod ito ng mga pag-atake ng Iran sa tatlong malalaking lungsod sa Israel, ang Arad, Dimona at Rishon LeZion sa Central Israel kung saan isang kindergarten school ang tinamaan. You can see here penetration of a bomb, a cluster bomb into this kindergarten. Fortunately, there weren't any kids in this garden. Once again, we see that our enemies aim their targets to civilian population. Ayon sa Israeli Defense Forces, isang opisyal ng Iran ang panibagong casualty sa kanilang pag-atake, si Abu Khalil Barji, ang commander ng Special Forces ng Radwan Force na grupong Hezbollah, isa sa mga proxies ng Iran. Ayon sa US Central Command, patunay ito na unti-unti nang humihina ang kakayahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Gayunman, iniulat ng Iranian state media na muling tinamaan ng isa sa mga pangunahing nuclear site nito sa Natanz noong Sabado. Dahilan upang lalong mag-umigting ang kanilang mga banta sa sunod-sunod na pag-atake. Samantala, pinayagan ng Estados Unidos na maibenta ang malaking supply ng langis ng Iran na aabot sa humigit kumulang na 140 milyong bariles. Ayon sa US, 30 araw na papayagang maibenta ang mga nakumpiskang langis ng Iran bilang bahagi ng pansamantalang pagbawi sa sanksyon nito. Ito ay upang mapababa ang presyo ng langis sa merkado. Samantala, bunsod ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo dulot ng digmaan, inanunsyo ng United Airlines na babawasan nito ang ilang mga flights na hindi madalas tinatangkilik. Kasunod naman ng mga pag-atake, kinundina naman ng United Kingdom ang umano'y padalos-dalos na pambobomba ng Iran. Bukod sa base militar ng Estados Unidos,
Inatake na rin ito ang military facility ng Britanya na nasa Indian Ocean. Sa gitna ng krisis sa gitnang silangan, nagpahayag ng pagsuporta ang United Arab Emirates at Australia kasama ng iba pang 22 bansa sa mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Lahat ng po tayo ngayon sa buong daigdig ay nararamdaman ang epekto ng gulo sa gitnang silangan. Lahat po tayo ay nag-aangkat ng langis dyan sa gitnang silangan at dahil nga po sa putukan sa Pilipinas, na doble na po ang presyo ng gasolina at diesel. Inaasahan po natin na halos lahat ng presyo ng mga bilihin na gumagamit ng gasolina at diesel ay tataas na rin. Pero ang tanong sa isipan ng marami, itong putukan na nagaganap sa gitnang silangan, pwede ba itong maging simula ng pangatlong pandaigdigang digmaan? Well, nung tayo po ay natapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan, gumawa po ng paraan ang mga bansa sa daigdig para wag na maulit ang isang pandaigdigang digmaan. At yan nga po ay pagbubuo ng UN sa pamamagitan ng UN Charter. Ang sabi po ng mga bansa para wag na maulit ang digmaan, dapat ipagbawal natin ang paggamit ng dahas, maliban na lang sa dalawang exceptions. Ang unang exception ay by way of self-defense kapag inatake ang isang bansa sa pamamagitan ng pagdala ng mga hukbong sandatahan sa teritoryo ng bansang yon, o di naman kaya by way of collective security measure or kapag yan ay na-authorize ng Security Council. Gaya ng nangyari sa mga naunang mga panahon na nagkaroon ng mga UN forces, no, para nga bigyan ng solusyon ang mga threats to international peace. Pero ngayon po, bagamat matagal-tagal na rin na buong UN Charter at nagkaroon tayo ng katahimikan, mukha pong nababaliwala ang UN Charter dahil ang Amerika, ang ginawa po niyang paglusob sa Venezuela at pagbobomba sa Iran ay pinagbabawal po sa international law. At wala naman pong kahit sinong bansa ang pwede magpataw ngayon ng parusa laban sa Amerika dahil siya ang pinakamalakas na bansa sa daigdig. So ang tanong ngayon, ito nga ba ay pwede nang maging panimula ng Third World War? Well, anything is possible. Pero sa tingin ko po, hindi pa naman po malaki ang tsansa na ito ay magdulot ng Third World War. Bakit po? Unang-una, hindi pa po nagpapadala ng sundalong Amerikano sa teritoryo ng Iran. Habang hindi po nagkakaroon ng ground invasion, sa tingin ko po, malabo na magkaroon ng Third World War. Pangalawa, yung dalawang superpower, China at Russia, ay hindi pa po sumasapi sa putukan. At sa tingin ko po, sa ngayon, mas gugustuhin ng China na magkaroon ng bagong papel bilang mediator sa buong daigdig kaysa sumapi sa putukan. Ang Russia naman po ay sa tingin ko wala sa tamang pagkakataon na sumapi sa gerang ito dahil hanggang ngayon po ay lumalaban pa rin sa gera sa Ukraine. So malabo po sa aking pananaw na sumapi rin ang Russia rito. Pangatlo, tingin ko po na ang buong daigdig dahil nga po dumarapa na ngayon dahil nga po sa patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin ay gagawa ng paraan para matigil na ang putukan. Gaya na aking nasabi po sa earlier broadcast natin, bagamat mas moderno at mas deadly ang mga sandatang pandirigma ng Amerika, ang Iran naman po, ang gusto lang niya ay magpatuloy ang gera dahil napaluluhod niya hindi lang ang Amerika kundi ang buong daigdig habang siya ay merong control ng Strait of Hormuz. At dahil dito, sa tingin ko po, magkakaroon ng resolba ang buong daigdig na patigilin na ang gera at kung kinakailangan, gagawin ng daigdig ang lahat para nga patigilin ang mga Amerikano ng pagbobomba sa Iran nang sa ganon tumigil na rin sa paggaganti ang Iran. So sa ngayon po, ang tingin ko malabo na maging simula ng Third World War ang putukan sa gitnang silangan. Pero tignan lang po natin ang mga susunod na mga araw, no?
Dahil kung magkakaroon ng pagkakataon at dahilan na sumapi ang China at Russia dito sa putukan nito, posible po na magkampihan muli ang buong daigdig at puputok ang pangatlong pandaigdigang digmaan. Sa ngayon po, wala akong nakikitang pagkakataon or dahilan para sumapi ang China at ang Russia. Pero as they say, anything and everything is possible. Wag naman po sana. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love.